Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo ng araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Magandang araw mga kababayan. Sikat na po ang Pilipinas, hindi po sa magandang imahe, kundi sa pagiging kurap ng nakaupong administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Bongbong Marcos at ang isa sa tinutukoy di umano na pinaka-mastermind sa corruption ay ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at ang kanyang mga alipores. Mga kababayan, yan po ang isa sa ating pag-uusapan, yung kasikatan ng korupsyon ng Pilipinas. At iba't ibang mga celebrity po, mga kababayan po natin, abay nagpaparamdam na sila po ay galit na at sumusumbat sa gobyernong ito kapag sila po ay nagbabayad ng buwis. At pag-uusapan din po natin, isama natin, Attorney Topacio ay bumanat na naman kay Boyeng Rimulya. Dahil sa pagiging isang makapal na mukha ni Boyeng Rimulya at tila ba puro na lang press conference ang kanyang ginagawa. Imbis na puro trabaho, abay ang tinututukan ay kung paano magpasikat at atakihin ang mga Duterte at mga supporter. Kung kayo po ay bago lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-like. At syempre mga kababayan, kung kayo po ay hindi nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe mga kababayan. Ano pang inantay nyo? At maraming salamat. Sige, simulan natin ito mga kababayan natin. Ang balitang nakakahiya pero kailangan nating marinig. Marcos Jr. has launched an independent investigation into alleged corruption in the development of flood control infrastructure that sparked major protests. Ayan, nakita niyo po mga kababayan ha. Gumawa pa daw po siya ng infrastructure ng ICI or Independent Commission on Infrastructure dahil sa mga matitinding rallies na nangyayari sa ating bansa at pagsisigaw ng taong bayan against corruption. Ultimo po mga kababayan po natin ang pagsugod ng ilang militanting grupo at kabataan sa opisina ng ICI abay nakakuha din po ng atensyon ng international community at media. Yan po, nakikita natin mga kababayan. Sikat din po at nag-trending ngayon yan sa TikTok. At international media ay pick up na rin ito, mga kababayan. At sinasabi na ganito na daw kagalit ngayon ang mga Pilipino sa namumuno sa ating gobyerno. Kaya magtaka po tayo mga kababayan ha, kung saan po humuhugot ng kapal ng pagmumuka yung mga sumusuporta ngayon sa kay Bongbong Marcos. At itong mga kongresista, mga senador, na pilit pang sinasabi na stable po yung ating bansa. At itong si Claire Castro, yung tagapagsalita, na sinasabi na ginagawa daw po ni Bongbong Marcos ang kanyang trabaho at halos hindi na daw po ito natutulog. Abay, alam nyo mga kababayan natin, no? Hindi pala tinulugan ni Marcos Jr. ang 22 classrooms na kanyang pinagawa. Hindi rin pala tinulugan ni Marcos Jr. ang 5,500 flood control na karamihan dito ay ghost project at mga substandard. Yun po yung kanyang pinagtatrabaho. Kasi kung sinasabi ni Claire Castro na hindi natutulog si Bongbong Marcos dahil trabaho ng trabaho, wala po tayong nakikitang mga major infrastructure project na nangyayari ngayon sa Marcos administration. And karamihan po na kanilang ginagawa at tinatapos ngayon ay nasimulan pa nung panahon ng Duterte administration. Kaya ako nakikiisa ko sa panawagan ha ng mga international community, local community po natin na dapat ang mga Pilipino ay maninindigan dahil kung hindi maninindigan, mananahimik lang. Alam nyo, magpapatuloy at magpapatuloy po ito. Ito pa, marami pa tayo dito nakikitang mga balita galing sa international media patungkol po sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya sikat na tayo. No, sa corruption, pag-usapin ang corruption. Protesters took to the streets this month to call for justice and accountability. Yan, linaw, Marcos resign. International media po yung nagbabalita. In their government. The protest coinciding with the declaration of martial law more than 50 years ago by former dictator Ferdinand Marcos Sr. So talagang nasa dugo po talaga nila yung pagiging magnanakaw. And now, no, si Marcos Jr. din actually pala mga kababayan po natin, yung muling nagpaalala, hindi lang po sa Pilipino, no, kundi sa international community, na yung dugong Marcos ay talagang magnanakaw.
Dahil dito na naman sila nakikilala ngayon sa balita sa international media dahil sa matinding korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Hindi po ba sila nahiya? And now, saan po ba sila pupunta? O, pupunta daw po ngayon si Bongbong Marcos sa Malaysia para sa international na pagtitipon ng iba't ibang grupo, ng iba't ibang leaders. Pero hindi po ba nakakahiya yan, mga kababayan po natin? Nahaharap siya doon sa iba't ibang leader ng iba't ibang bansa at ang tingin sa kanya ay isang corrupt na leader. So, talagang magagawa mo yan, no? Kung ikaw ay talagang walang kasing kapal ng pagmumukha. Nakakalungkot, pero talaga po, mga kababayan natin, ito yung nangyayari sa ating bansa. Ito pa, marami pa ito. Father of the current president. Faith leaders joined the crowd to denounce corruption and pray for national transformation. Asia correspondent Lucille Toulouse Alam mo, sabi ko nga, mas marami pang rallies ang darating dito. reports now. In Manila, Filipinos marched furious over what they call deeply rooted and systemic government corruption. This latest outrage centers on flood control projects, where investigators Grabe, no? Flood control project. Kaya hindi tayo magtaka. Yung mga foreign assisted project po natin, kung saan nangungutang po ang Pilipinas sa ibang bansa para sa mga infrastructure project, hindi tayo siguro magtaka or magulat kung tayo po ay hindi napapautangin dahil sa nangyayari dito. have uncovered high levels of fraud and collusion. Activists in Manila have taken to the Yung iba't ibang iba't ibang media outlet international, mga kabayan. streets to protest alleged corruption in government flood control projects. Lawmakers are accused of receiving bribes from construction firms, raising public concerns over accountability Grabe lahat. Ano yan? Lahat flood control yan, mga kabayan natin. and safety ahead of the rainy season. Filipinos rallied in the capital to highlight alleged bribery in securing flood control contracts. Owners of construction firms testified Dali, maganda rin yung mga panawagan ng ibang grupo. Pero sana, no, maging sentrohan po nila kung sino talaga yung magnanakaw. Pero again, no, ito po ay balita po sa international media. that at least 17 lawmakers were paid to win government projects, prompting calls for transparency and stricter oversight. The protest came amid growing scrutiny of ghost projects initiatives Kilala talaga tayo sa mga ghost project. that were reportedly funded but never executed, raising concerns. Joins us live now from Manila. That's right, Louisa. We've actually been covering some of these anti-corruption protests here in Manila in the past couple of weeks. We've Grabe, mga kabayan po natin. Nakakaya, no? Naka-highlight po ang Pilipinas sa international media sa usapin ng corruption. At ngayong may mga paparating, no, na mga malawakang rallies. At syempre, itong sinasabi ni Gibo Chodoro, ha. Sabi ko nga, mga kababayan po natin, hindi tayo yung basta-basta yung nagpapalabas ng isyong ito, ha. Kasi alam mo, sa usapin ko dita, mga kababayan po natin, sa totoo lang, napaka-sensitive po ang usapin ng kudita, no. Kaya ito, nakita ko lang ito sa sinasabi ni Gibo Chodoro, mga kababayan po natin, sa isang media, either it is media interview or text, no, mga kababayan po natin, na nagsasabi siya na binabalaan niya po yung lahat na nagsasabi patungkol po sa pag-aaklas or kudita, dahil ito daw po ay posibleng mapapasama. Ito, basahin ko sinasabi dito, no? Nagbabala sa mga sumusuporta na magkaroon ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Yan po yung sinasabi, no? Nagbabala daw po itong si Gibo Chodoro sa mga Pilipino, no? Na mga sumusuporta o parang nanawagan ng pag-aaklas sa gobyerno. Dahil sabi nga sa post dito, iba ka mangyari daw sa Pilipinas yung nangyari sa Myanmar. Ito pa, galing sa Luzon News Media. Basahin ko para sa inyo lahat, mga kabayan. Nagbabala si Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. sa ilang retiradong opisyal ng militar na nawagan ng umano ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Aniya, magdudulot lamang ito ng kaguluhan at magaya lang
ang bansa sa nangyari sa Myanmar. So, lagi niya in-example yung Myanmar. Parang magkaroon ng takot yung bawat Pilipino. Dagdag pa ni Teodoro, pag naghihikayat ka ng sandatahang lakas na mag-aklas sa gobyerno, ginugusto mo na ang military ang magpapatakbo ng gobyerno at the end of the day, wala ng batas kasi ang rule of law nawawala. Pero sa totoo lang mga kababayan po natin kung sinasabi ni Gibo Teodoro na yung mga retiradong sundalo, yung nanghihikayat ng pag-aaklas, sa totoo lang mga kababayan po natin, no? Ako wala akong naririnig sa mga rallies na yung mga retiradong sundalo ay nanghihikayat ng pag-aaklas. Walang ganon. No? Ang kanila is peaceful rally. So, makiisa yung mga kasundaluhan po natin sa taong bayan na lumalabas na at nagpaparamdam ng galit po sa nangyayaring corruption. And siguro sa akin lang mga kabayan natin. Sa mga nangyayari ngayon tayo po ay nagiging highlight po sa international media, international community dahil sa talamak ng corruption. Abay, hindi naman siguro imposible na nararamdaman ng ating mga kasundaluhan or men in uniform na talagang hindi na maganda yung pagpapatakbo ng ating bansa. And I think hindi rin po masisisi ni Gibo Teodoro yung ilang mga men in uniform kung sakaling mangyayari yung kudita na yan, kung sila mismo apektado po. Kasi gaya nito, yung pagmahal ng tubig, kuryente, pagkain, syempre, yung mga yung kumakain niya, nagko-consume ng tubig, kuryente, hindi naman nililibre ng gobyerno yan. So talagang ramdam nila. Pamasahe, siyempre, yung mga pamilya nila, yung pagpasok sa eskwelahan, yung mga eskwelahan na sobrang kulang ng upuan, kulang ng kwarto, hindi maayos na pasilidad. So, lahat yan sila, iniisip din nila na dahil ito sa talamak na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. So, hindi naman mga robot yung mga yan na walang nararamdaman, walang puso, walang damdamin. At siyempre, yung mga pamilya nila, na mga naapektuhan ng baha, naapektuhan ng matinding kahirapan, matinding inflation na nangyari sa ating bansa. At dahil sa totoo lang, hindi nila maiwasan na maikumpara sa Duterte administration. Kasi ang Duterte administration, yung binabalita ng mainstream media ay yung tungkol sa war on drugs, which is actually nakakuha pa nga ng mga support sa international community dahil nagkaroon po tayo ng isang leader na matapang para ipatupad itong war on drugs na sinira lang talaga ng ilang grupo. Pero pagdating sa disiplina, pagdating sa peace and order, nakilala po tayo. Pagdating po sa usapin ng corruption, nakilala po tayo. Dahil isa yan sa ipinaglalaban ng nakarang administrasyon. War on drugs, stop corruption, pinaglalaban niya ng Duterte administration. Kaya tayo ngayon, nagiging trending, hindi po dahil sa magandang ginagawa ng Marcos administration, kundi sa kapalpakan at kapabayaan na sinasabi niya na wala siyang involvement. Okay, kung wala kang involvement, pero ikaw yung pumerma, ikaw yung commander-in-chief, so may responsibilidad ka pa rin kung tutuusin. Dahil na mayagpag sa loob ng 3 taon ang korupsyon na nangyari at hindi makakarating sa international media ito, kung talagang hindi na po talamak ang korupsyon. Dahil talamak, ayan, binabalita na po. Kaya nakakahiya. Alam nyo, kahit mga OFW nating kababayan, nararamdaman din po nila. Nahihiya din po sila. Dahil pagbukas sila ng mga internet, kahit nasa international sila or OFW sila, makikita nila balita yung korupsyon sa ating bansa. Kaya nakakahiya. Sikat na tayo. Hindi para sa pagiging hospitality, pagiging mabait, pagiging masipag ng mga Pilipino, kundi sa pagiging corrupt ng nakaupong administrasyon ni Marcos Sr. O ngayon, nasa Malaysia po sila. Anong gagawin nila? Maglulustay na naman doon. Bakit sinasabi ko maglulustay? Kahit meeting ito ng iba't ibang leader ng iba't ibang bansa. Dahil uuwi na naman niya na bitlog. Wala na namang investors, pledges na naman yung makuha niyan. Tapos bit-bit niya pa yung kanyang mga alipores na ginagastusan ng pera ng taong bayan. O kasama niya na naman doon yung kanyang tagatahol na si Claire Castro. Gastos ang pera ng taong bayan. And si BP Sara, na madalas silang inaakusahan na naglulustay ni Singkong Duling, hindi po gumagastos si BP Sara ng pera ng gobyerno sa kanyang personal na mga biyahe.
na sinasamahan niya ng pagtatrabaho. Ngayon, nasa Singapore si VP Sara. Nakita po natin kung ikumpara kay Marcos Jr. kung gaano kainit yung pagtanggap ng mga Pilipino nating kababayan na nagtatrabaho bilang OFW. And iba po yung pagtanggap nila kay VP Sara ay sa malamig na pagtanggap kay Bongbong Marcos. Usapin po ng corruption, kanina nga po, nabanggit ko po mga kababayan po natin, Utos pa lang kami na ilang mga celebrities ay nagsasalita na. Agaya nitong si Bayani Agbayani, no, na nagsasalita na po sa patungkol sa corruption. Marami pang ilang celebrities na nagpaparinig, o ayan, nagbayad na kami ng buwis, pwede nyo na nakawin, o ito, magbabayad na naman kami ng buwis, na nakawin nyo na naman. So, madalas naririnig natin yan sa mga celebrities ngayon. Nagising na po. At sila po actually is mga ano po sila, wala po silang political color na pinaglalaban. Sinusuportahan nila kung sino ang administrasyon. Pero alam mo, sa talamak ng corruption, hindi nila nakakayanan na manahimik na lang. Kagaya nitong si Bayani Agbayani. Yan is tao rin yan. Iba, gumagastos, nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, may mga anak na nag-aaral. Kung tutuusin, kahit hindi sila magsalita against sa corruption, mabubuhay sila. Kaya nilang isustain ang lahat na mahal na bilihin. Dahil may pera sila, may maganda silang kinikita, may maganda silang trabaho. Bakit kailangan nila magsalita? Kasi masakit na ang epekto ng pagnanakaw sa ating bansa. Ito, pakinggan natin si Bayani, ha? nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo ng araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. So sabi ni Bayani, no, pitos pa lang kami, magnanakaw na kayo. Iisa lang ang apelyido nyo. So anong apelyido? Yung mga nagnakaw ng million, billion, yung Gento, yung mga Elgaton Wealth, at kung ano-ano pang pagmamayari ng Pilipinas na inangkin po nila, na sinasabing nakalagak lang sa ibang bansa. So ito yung tinutukoy ni Bayani. Yung pamilya Marcos natatak, magnanakaw. Pitos pa lang siya ay mga nagnanakaw na. Isang apelyido lang, Marcos, Romualdez, Aquino, Araneta. And usaping magnanakaw ng pamilya at budol, ito kanina pinakita ko sa live ko to. Ayan, oh. Yan. Oh, nagsama-sama na po. Ayan, si Chris Aquino, nandyan si Lisa Araneta, yung kanilang mga pamilya. Yan ang sinasabing magkaaway, yung Araneta Marcos. Dahil sa usapin na si Bongbong Marcos, asawa niya si Lisa Marcos. Nagalit na galit yung mga Yelo, galit na galit itong sila Chris Aquino, yung kanilang kaalyado, at sinasabing magnanakaw daw itong mga Marcos. At against din po sila sa pagpapalibing, mga kababayan po natin, ha, kay Marcos Sr. Pero ngayon, tingnan nyo. So talagang pinaikot-ikot ng Aquino, Marcos, Romualdez, Araneta ang mga Pilipino sa paniniwala na sila ay magkaribal. Sila ay magkaiba yung kanilang landas na tinatahak. Pero ngayon nakikita natin, iisa lang pala yung kulay ng kanilang dugo. Iisa lang yung kanilang hangarin. Nagawing mahirap ang mga Pilipino para laging lumuluhod sa kanila. At yan po ay iniba ng Duterte. Nung pumasok ang Duterte, kung ano ang kanyang lifestyle sa kanyang bahay, dinala niya sa Malacanang, yun ang pagiging namumuhay ng ordinaryong Pilipino at hindi namumuhay sa sobrang karangian. Which is yun po yung ginagawa ngayon ng nasa palasyo. Mamahaling pagkain, mamahaling alak, paparte-parte tuwing Sabado doon sa Golden Verge. Milyon po yung ginagastos yan pag mag-i-invite po sila ng artist. Travel sa ibang bansa, o ngayon nasa ibang bansa po sila, kasama naman yung kanilang pamilya with the expense of people's money. Lolo nyo, tatay nyo, Magnanakaw. kapatid nyo, pinsan nyo, kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Ang kakapal talaga. Sinabi nyo pa, sir, Bayani. Ako po yung nanawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kabal ng bayan ng mga ganid
swapang, makakapalang muka. Ito ko talagang gusto ko ito, yung paulit-ulit yung sinasabi na sila po ay makakapal talaga ang muka. Totoo yan. Kasi kung hindi makapal ang kanilang pagmumuka, binabalita na tayo sa international media sa pagiging magnanakaw nila, di dapat nagre-resign na yung mga yan. Dapat bumaba na sa pwesto yung mga yan voluntarily. Dahil nasira yung imahe ng Pilipinas dahil sa kanilang pagiging magnanakaw. And nakikita natin ngayon, pucha, mukhang mauulit na naman yung nangyayari sa kanyang tatay. Pero tingnan mo, parang wala lang sa kanila. Ay, parang wala talaga sa katinuan ng pag-iisip. Urgent po, gumawa kayo ng batas. Urgent. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion pesos, bitay ang hatol. Kamatayan. Firing squad, lethal injection, sila elektrika. Gawin niyo po yan. Sana po gawin niyo. Kasi yung death penalty, ayaw niyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin niyo po. Ito usapin ng usapin ng death penalty, yung parusang kamatayan sa mga plunderer, sa mga pati yung mga heinous crime. Nakakapagtaka lang po, mga kababayan natin, lahat ng mga dilawan ayaw nila yung death penalty, no, sa heinous crime man o sa mga plunderer. Pucha, tayo na lang ata sa Asian countries na walang parusang kamatayan sa mga gumagawa ng pagnanakaw at heinous crime. Sa karatig Asian countries po natin, no, mayroon na yan. At least kahit papaano, matatakot lang naman itong mga makapalang mukha na mga magnanakaw, plunderer. Nakakapagtaka po, bakit yung mga dilawan ay hindi po sila pabor. Tapos ang pinagmamayabang po nila, lalo na si Risa Hontiveros, De Lima, si Kiko, si Bam, no, nilabas na po nila yung kanilang salin mabababa at sinasabi nilang hindi daw po sila nagnanakaw at walang magnanakaw o korap daw po na liberal. Uy, di nga. O nasaan na yung pera na mga ibinigay ng international community doon sa Yolanda? Kung hindi sila magnanakaw, bakit wala silang ginawa nung administrasyon ni Pinoy na napakahabang panahon, no? Naramdaman lang po natin yung serbisyo at talagang kung mangungutang man ang Pilipinas, makikita po natin na may mihura talaga. 'Di ba? Duterte lang. And ngayon kay Marcos wala na naman. Ang galing nila mag-claim ng mga natatapos na proyekto. Pero under po sa Duterte administration pinaggagawa. And ito, again, mga dilawan, bakit takot sila sa kasong o parusang kamatayan sa mga magnanakaw? Ibig sabihin, gusto pa rin nila magnakaw dahil ngayon pangarap nila na matanggal si Vice President Sara at gusto nila paupuin or gusto nila maging presidente ay itong si Risa Hontiveros. Palagay nila kasi, mga kababayan, mapapaniwala nila yung tao doon sa mga pagdideklara nila ng mababang salin. Uy, sino mapapaniwala nila? No, kaya sabi ko kahit ang salin ay isa sa publiko mo, no? Make it transparent and easy to access by ordinary Filipinos. Kung ito po is manipulated, kumbaga ito po ay talagang ginawa para mapalabas na sila ay mababa yung kanilang kapirahan, useless pa rin. Dahil alam natin, no, na yung mga ito, kung kaya nilang magmanipulate, kaya nilang maging propagandista, lalo kaya nila na magpalabas ng mas mababang salin para na namang uutuin ang sambayan ng Pilipino. Kaya tama, no? Yung mga makapalang muka. Sabi nga, nitong si Bayani Agbayani, mahiya naman kayo. Ngayon yan, para pong awa nyo na po. Para pong matigil na po ito. Matagal nyo na pong ginagawa ito eh. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo ng araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo. Kayo. Ayan, iisa lang yung apelyido nyo, kayo lang ang nakaw.
sa kaban ng bayan. Ayan. And shoutout dyan kay Boying Remolia. Isa rin to sa makapalang muka. Anyway, saludo po tayo kay Sir Bayani Agbayani sa pagsalita mo po, sa paglabas mo ng iyong official statement. Damdamin sa loobin sa nangyaring corruption sa ating bansa. Nakita natin, marami na po yung nagsalita. Again, isang Gina Alahar na sinasabi niya kung may mga movement lang na mananawagan at gumawa ng paraan at magkakaisa ang lahat na hindi babayad ng buwis, siya daw po ay makikiisa para daw po wala nang nanakawin itong mga korap na nakaupo sa gobyerno ngayon. Actually, hindi pa rin sila nawawala eh. Nandyan lang po sila, medyo nananahimik lang, medyo naglalaylo lang, pero hindi po sila pinapakulong ng Marcos administration. Imagine mo, Saldico. Anong sabi nila kay Saldico? No? Saldico, posibleng kasuhan. Grabe. Andyan na yung ebidensya, nandyan na po yung nagpapatunay na sobra-sobra ang kanilang pera sa dami ng kanilang ari-arian. Pero posibleng kasuhan pa lang. May mga nagsasalita na eh. May mga nagtuturo na. Si VP Sara mismo nagsasabi na si Martin Romualdez and Saldico lang yung may hawak ng kaban ng bayan. And si Joel Villanueva na ngayon ay pilit nilang ginikipit. Pero bakit posibleng kasuhan lang? Diba? And usapin din po, no, bago natin puntahan niyang si Attorney Topacio, ito yung sinasabi po nitong si Samuel Martires, napilit nilang kinokonek sa mga Duterte. And si Martires, sinasabi niya na hindi po siya DDS, hindi po siya Duterte supporters. Siya po ay loyalista. Pero binigyan siya ng pagkakataon ni Digong na maging ombudsman dahil nakita ni Digong bilang dating justice, no? Nakita ni Digong na siya ay patas. Nakita ni Digong na siya ay gagawin niya lang kung ano ang kanyang trabaho. Sabi niya, lagi akong kinukunik kay Duterte. Lilinawin ko ulit na nung ako'y inappoint ni Digong, ang sinabi lang sa akin ni Digong, gawin mo ang trabaho mo. Ni isang salita kay Digong wala akong narinig sa pwede ba pagbigyan mo ito, sa pwede ba? Wala. And tama, at sa isang post sinasabi ni Martires na hindi po siya DDS, hindi po siya Duterte. Siya po ay isang loyalista na mahal ang mga Marcos. O ayan, sa mga loyalista na bumabanat kay Martires, dapat magpasalamat pa kayo. Dahil si Martires, kahit loyalista, ay inassign or inappoint ni Pangulong Duterte bilang ombudsman. Dahil napasama siya sa mga shortlist na pinagpipilian, ulitin po natin, ng Judicial Bar Council. At nung panahon na nagpili si President Duterte, siya po ang karapat-dapat na maging ombudsman. And nakita natin yung kanyang pagiging patas. Diba? Nung nag-submit sila ng recommendation na imbestigahan si BP Sara, hindi nagdalawang isip yan si Martires na imbestigahan si BP Sara. Pero itong Boying Remolia, hindi tumitigil, binabanata ngayon si Martires. Isabi nga ni Martires, wala akong sikreto na naging desisyon dahil lahat yan ay nasa computer, nasa system po ng ombudsman. Yan, sampal yan kay Boying Remolia. Kaya ito, pakinggan po natin yung pananampal naman ng mga malulupit na salita ni Atty. Topacio kay Boying Remolia. Pasok, Topacio! Nung naupo siya bilang ombudsman, naisip ni Pogi, ni Boying. Pogi ha, graduin mo lang ha. Na, teka muna, hindi ba may dismissal to? Ba, susulat ako sa Senado. Ipapatupad ko. Okay, di ginagawa niya yung sulat. Siguro may nagsabi sa kanya, kumatok. Ito yung nangyari ha. May kumatok sa opisina niya. Galing talaga ni Topacio ha. Sabi ni Boying, pasok. Yan, di ba? Oo. Sir, ano? Diba ganun dyan? Sir, yung pinapagawa yung letter para i-dismiss, tanggalin sa pwesto si Joel Villanueva dahil may kaso sa ombudsman, may dismissal order ng ombudsman. Hindi na po natin pwedeng gawin. Bakit? Sir, dismiss na pala yung kaso. Grabe naman. So, napakalaking kahihiyan po
Diba? Bilang ombudsman, tapos nagpa-presscon ka pa, nag-media release ka pa. Yun pala, dismiss na yung kaso. Tapos, ang tao gusto mo pang ipatanggal bilang senador. Nakakahiya po. Eh, syempre, hindi siya ligtas dito kay Atty. Topacio. Topacio, napakatalino at napakagaling talaga ito. Hindi lang bilang abogado, kundi bilang komentarista. Si Risa Ontiveros ka, durog na durog sa kanya eh. O, si Boyeng pa kaya. Itong sabi ni Boy, Yeah. Ang ganda talaga ng drama niya dito. okay, di na mahiya siya. Hindi, sabi niya, sikreto na lang natin. Hindi, Hindi pa yun? hindi niya sinabi yung sikreto. Ganito ang nangyari. Okay. Hinanap niya ulit sa media, uy! Meron na palang dismissal. Di pahiya siya eh. Isa kang kwek dyan. Yan, para kay Boying. kwek. Yung kwek. Ayan. Yun ang nangyari kay Boying. Kwek moment yon. Dismiss na. Nasabi ko na, pati dismiss ko, teka, hanap tayo ng palusot. Eto, humarap siya sa media, binabawi ko na, dismiss na pala. Hindi ko alam na dismissed. Secret, dinismiss nung dating ombudsman. Oh. Anong secret? Dinismiss nung bagong ombudsman. Sino bang ombudsman ngayon? Siya. Sino bang may hawak ng lahat ng records ng Office of the Ombudsman ngayon? Siya pa rin. Siya pa rin. Ba't hindi niya alam? Hindi niya tinignan? Ayun. Hindi man lang niya inutos. Hoy! Hoy! Tignan mo nga itong records ni Joel Villanueva. Ano ba to? Alam ko may dismissal to eh. Di sinagot siya ng mga taong matagal na roon. Yan ang nangyayari talaga kung hindi ka dapat ng ombudsman at binraso lang. Wala siyang pakialam na gawin ng maayos sa trabaho niya kasi ang gagawin lang niya, yung mission niya. Kasi yan, ang talagang deal dyan, babrasuhin ko yung pag-appoint mo. By hook or by crook, kahit bumaliktad. Mawasak ang institusyon. Malabag, hindi lang bend the law, break the law. I-appoint kita dyan, basta tirahin mo yung mga kalaban natin. Yes, sir! Agoy. Ang tawag dyan, asong ulol, Atty. Topacio. Yes, sir. Yes, sir. Yan ang mission talaga dyan eh. Obvious naman eh, huwag na tayo magkaguhan dito. Yung iba, dinidepensa pa eh. May mga ibang komentarista, ubod pa ng depensa kay Remulla eh. Wala na tuloy nakikinig sa kanila. Wala na, kasi paano makikinig? Dinidepensahan mo, sinungaling at kasabwat ng mga magnanakaw. Wala akong pinatatamaan dito. Anyway, sabi niya, secret, you have custody and full access to the entire records of the ombudsman. Ikaw ang ombudsman. Ang tagal na rin, 2 weeks na ba? Yes. Hindi mo alam na na-dismiss bago isisisihin mo yung dating ombudsman. Boss Boying. Boyeng. Kaya hindi po nag-a-appoint ng politiko sa Office of the Ombudsman para hindi Bakit? politicize yung office. Anong ibig kong sabihin? Hindi po trabaho ng ombudsman na maging popular o magpapogi o mag-disseminate ng information. Ang trabaho lang po niyan ay magtrabaho laban sa graft and corruption. Pag may na-dismiss, i-dismiss. Pag may na-file, ipa-file. Usually kasi, pag nadi-dismiss, dismiss. Kung walang makapick up ng media, wala. Ngayon lang naman kasi ako nakakita ng ombudsman, araw-araw gusto yung mukha niya nasa media Kasi politiko, kaya nga hindi dapat politiko dyan. Si Martinez naman, justice yan ng Korte Suprema. Naging justice yan ng Sandigang Bayan. Ibig sabihin, meron siyang judicial temperament. Ano ang judicial temperament? Hindi po mahilig sa publicity ang mga huwes. Ayaw po ng mga judges ng publicity. Kasi nai-influensyahan yung kanilang desisyon ng public opinion na hindi dapat. Yon, talagang tama po si Atty. Topacio, no? Ang hirap kasi sa politiko. Kasi nga hindi pa kontento sa kanilang trabaho, no? Ang gusto pa magpasikat sa media. And ito po ang ginagawa ngayon ng isang Boyeng Remulla. Kasi kung ikaw ay politiko, kailangan mong magpapogi. Kahit hindi ka pogi. Hindi ko sinasabing hindi pogi si Boying Pogi. Kaya katawag natin si Pogi diba? Yun ang kaibahan. Ang mga judges, hindi kailangan magpapogi. They just have to do what is in accordance with law. Kaya nga po, may security of tenure ang mga huwes. Hindi yan hinahalal ng bayan, kaya nga hindi kailangan magpapogi. Hindi rin yan pwedeng tanggalin sa pwesto unless mayroong
ginawang kasalanang matindi. Oo. Walang fixed term yan. Hanggang age 70 yan. Anong reason para nga hindi ma-influensyahan? Yan ang temperament ni dating Ombudsman at dating Associate Justice of the Supreme Court and Associate Justice of the Sandigan Bayan na si Samuel Martires. Dinismiss. Ano naman magpapress ko siya, oy, dinismiss ko to. Oy, dinismiss ko to. Pinail ko to. Ikaw lang naman, Boying, ang mahilig yan dahil politiko ka eh. Nasa kaibuturan na ng iyong puso na gusto mo ng publicity. Hindi natin masisisi yan, ha? Iba ang physiognomy ng politiko. Gusto niya laging preening, ha? In front of the cameras. Pakyut lagi sa camera yan. Yan ang ugali mo. Pero... Grabe. Talagang durog na durog dito si Boyeng Remulla, mga kababayan po natin, no? Sa programa ni Atty. Topacio. Buti nga sa kanya kasi gano'n naman talaga siya, mga kababayan po natin. Puro pa press con, puro pa media. Alam mo, umaga, tanghali, gabi ata, nagpapapress con pa itong si Boyeng Remulla eh. At mukhang wala nang mga nangyayaring pagpa-file nila ng kaso or investigation, no? Na hindi alam ng media, lahat alam po. And ultimo yung pag-target nila sa kalaban or opposition sa gobyerno ngayon, ipinapapress con pa. Lalong-lalo na po itong sinasabing si BP Sara po yung primary target nila ngayon. Si Bongo, Senator Bato, di ba? Sino pa? Yung mga pinailan ng kaso ngayon sa ombudsman. Si Chabet, yan, sasalita rin yan about corruption. Joel Villanueva. And, ngayon, napakainit nila kay Joel Villanueva talaga. At gusto nila questionin yung naging decision ni Ombudsman Martires. Dahil ito daw is tila ba naging sikreto. Pero supalpal din sila kay Martires. Sabi nga ni Martires, paano naging sikreto kung nandyan sa computer, nasa system po nakalagay? Hindi trabaho ng ombudsman talaga na magpa-cute sa media. Kung na-dismiss yung trabaho ng media na tignan kung ano nangyari. Si Joel Villanueva, hindi na rin niya nilabas. Prerogative na rin naman niya yun na na-dismiss na. Wala namang problema. Hindi kasala. Kung ayaw kong i-publicize, hindi ko ipapublicize. Hindi ba, lahat ba nang nagyayari sa buhay ko, kailangan ko i-publicize kahit pa politician ako. Kaya nga may media. Kung hindi mo alam, hindi po kasalanan ng dating ombudsman. Tama. Ikaw ang may duty na tingnan yung mga records bago ka magdadaldal. O katulad ng Farmally, sinabi niya, uy, dapat ito i-open yung Farmally. Baka makalimutan. Anong makalimutan? Nasa court na nga. Di ba? Alam yun. Di ba nagtito ko, sabi ko, hindi na naman pinag-aralan ni Pogi. Mga bagay-bagay. O bago, lulusot siya, sasabihin niya, hindi, i-withdraw namin. I-withdraw mo, pero for you to say na nakalimutan, hindi po nakalimutan. Nasa korte na. Pag nasa korte na yan, lilitisi na yan. Kasi nga, ang nangyayari dito sa administrasyon na to, hindi Marcos administration Ano? May Marcos administration. May Marcos administration. Ano naman yan? Atty. Topacio, yung may Marcos na yan. Mema sabi. May masabi lang. Lupit talaga ni Topacio. Masabi lang, kahit ano, ay sasabihin, yan ang tinatawag na namana nitong administrasyon ito sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy, kung saan alam nyo, hindi namana talagang magkasabwat ngayon sila. Ayan Atty. Topacio. Hindi namana, talagang magkasabwat. Mga yan. Isa lang yung kanilang bituka, pare-pareho yan, Marcos, Aquino, Romualdez, Araneta, iisa lang. So, parang magkadugo po yung mga yan. Kaya kung namana, pwede ring namana dahil sila po ay magkapareho lang ang kanilang tunay na pakay sa ating bansa. Magpayaman, magnakaw ng magnakaw. Bakit Kenkoy na naman yung ginagawa ni Remulla? Huwag yung sabihin naman dito na pinupunteriya natin si Boying, na puro si Boying na lang at si Boying pinag-uusapan natin. Sapagkat, huwag nyo akong pagbibintangan yan. Sapagkat, totoo. Magbibintang na lang kayo, totoo. Hindi kasi,
sobra naman talagang kakengko yan eh, ha? Oo, di ba? Ito mo, ang mga sinasabi nitong ICI, ha? Ang dami na daw nila na freeze. 5 billion. O, una-una. Hindi porket na freeze yan, marirecover mo yan. Kailangan Yun mo lang. patunayan mo na ill-gotten yan. Medyo process. Sabi pa niya, Ano, napakaganda makinig dito kay Atty. Topacio, mga kababayan natin. Kasi marami tayong natutunan. Again, itong sa pinagmamayabang nila na marami na po silang na-press 5 billion mula doon sa mga kontraktor. Pero, ang tanong, makakuha ba nila agad yan? Magagamit ba agad ng gobyerno yan para sa pagpapa-implement ng mga proyektong hindi napagawa ng mga magnanakaw dahil na-press na yung kanilang account. Pero nagtaka po tayo ha, yung, may namin na daw sila na-press. So, siyempre, yung mga maliliit, yung mga sap-sap lang po yan, yung mga nasa DPWH. Bakit hindi nila ma-press yung kay Martin Romualdez? Dapat ka kay Bongbong Marcos, ipipress din nila eh. Diba? Kasi, alaga namang wala siyang kinalaman dyan, Diyos ko. Sino pang maniniwala na wala siyang kinalaman? Kahit ito na lang kay Martin Romualdez. Palagay nyo, mga kababayan po natin, no? Kung ipipress nila yan, hindi kaya matanggal itong si Boying Rimulya o ma-abolish yung ICI. Ay, sinasabi nila na si Martin Romualdez isa po ngayon sa nagpapatakbo ng ating bansa. Itong si Bongbong Marcos pa yung lumalabas na aso ni Martin Romualdez. Narinig ko lang yan. Pero syempre, hindi naman po lalabas yan kung walang mga totoong nangyayari. Sige, tuloy tayo mga kababayan. habang tumatagal daw ay lumalaki. Eh syempre, pag lumiit yan, may problema tayo. Ano ba kasing lumalaki yan? Meron daw mga pagkakataon na pwede namang hindi pumunta sa hukuman. Alam na natin yan, yung Bureau of Customs, pwedeng i-auction yan. Bago, bumanat na naman itong ICI. Kaya hindi nakapaniwala ito. Sa dinami-dami ng mga binabanggit ng mga witnesses, sa dinami-dami ng ebidensya na sa harap niya, sininggle out pa nila yung CLTG at saka yung Diskaya, baka daw may link. Yung ba naman ina-announce nyo? I-announce nyo yan kung may pruweba na kayo na may link. Yun, ang problema sa inyo wala pa dumadaldal na kayo kaya hindi kayo kapani-paniwala. Mamaya, sasabihin na naman natin sa inyo kung bakit hindi na naman kayo kapani-paniwala. Katulad nitong mema na ito, meron daw na mga tao na nadimanda na. Dahil sa flood control. Sino-sino itong mga to? Yung 22 na dinimanda na, binida nila. Puro empleyado ng DPWH. Hindi kawawa. Ito nga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan po natin. Yung mga dinidimanda or pinapadimanda ng ICI, DPWH, ombudsman ay mga sapsap lang. Yung malalaking isda, yung mga buaya ay hindi pa rin nadidimanda. Yung kawawa lang. Kasi actually, mga taga-DPWH, ito mga kontraktor na ito, mga tao-tauhan lang po nila yan . Hindi naman yan basta-basta makagalaw yung mga yan kung hindi sila yung nagmamando dyan. Kaya nga itong sindikato sa gobyerno natin, hindi ito maliit . Ito is talagang well-organized, ika nga systematic na pagnanakaw sa ating bansa. Kaya ganun lang kasmot na marilis yung pera, magawa yung mga substandard and ghost project. Kasi napakahirap i-audit, no? Kung ghost project yan, napakahirap gawa ng dokumento yung kanyang accomplishment sa ghost project na yan. Kaya talagang magkasabot sila dito. And yung sap-sap na yan, no? Napansin na rin po yun ng ilang kaalyado ni Vice President Sara. Di lang kaalyado yung mga ilang advocates, kahit yung mga dilawan. Alam niyo sa totoo lang, no? Ako, kung sinasabi ko dapat magkaisa na lahat yung lumalaban sa corruption, dapat walang kulay politika na. Kahit yung mga dilawan, kung talagang totoo sila huwag sila magpagamit sa kanilang partido, huwag sila magpagamit sa mga taong may mga political agenda. Doon sila sa totoo na talagang laban kontra sa corruption. Alam nila talaga, no? Na walang makukulong na malalaking tao dito hanggat si Bongbong Marcos ang nakaupong presidente. Pinapaikot-ikot lang po nilang taong bayan . Diba? Ito yung sinasabi ni BP Sara nga. Diba si BP Sara daw yung una niyang paimbestigahan. Sabi ni BP Sara, halongkatin niya nang halongkatin lahat sa akin.
Pero huwag lang siyang maging selective. Halongkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drug case ng kanyang anak. Napakalaking supalpal ito kay Boying Remulla. 'Di ba? Kasi imagine mo, halongkatin niya ang lahat daw na issue ni VP Sara. So, obvious na talagang Duterte agad yung kanilang tinatarget. Kaya sabi ni Atty. Topacio, yung mga kinasuhan, mga empleyado lang ng DPWH. Maliliit lang na tao yung kaya nilang kasuhan na hindi nila kasabuhan. Kung talaga may kasalanan, bahala sila sa buhay nila. Dapat silang makulong. Ngunit, Tama, makulong yan. Walang kontraktor. Walang congressman. Walang boss. Di ba ang na-unearth ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta, sindikato eh. Opo. Ano yan eh? Threesome. Di ba? Threesome. Ano, threesome yan, Atty. Topacio. Kontraktor, DPWH engineers, at congressmen. Congressman. Bakit yung isa lang ang inyong dinidemanda, mga DPWH? Kailan nyo didemanda? Ibig nyo sabihin ito, halimbawa ito si Gil Lorenzo. Gumawa siya ng ghost project mag-isa niya. Walang kontraktor, walang kasabwat na congressman. Walang lagulo. Yung sa Raul Gali. Kaya itong si Gali, naging Raul Galit eh. Galit. Oo, nagalit siya eh. Dinimanda siya eh. Ibig sabihin, nagka-ghost project to, naka-anomalous project to, walang kontraktor, walang congressman. And so on and so forth. Puro quality assurance section, puro small fish eh. Mga dilis. Mga dilis ang... O yan, tanginan nyo, mga dilis lang yung pinagkakasuhan nyo. Kasuhan nyo po yung mga malalaking isda at buaya. Boying, ICI, and ayan, Secretary Vince Dizon. No, alam ko matino yan si Vince Dizon. Pero sana hindi siya magbago at huwag siya maging ganid at magpapabayad at magpapagiging aso dito po kay Bongbong Marcos. Dapat napakatotoo sila. Kaya ni Magalong, no? Alam natin si Magalong, hindi naman yan didiis yan. No? Si Magalong is liberal naman yan. Tindig Pilipinas yan. Pero sabi niya nga, walang kulay politika ang kanyang pinaglalaban, which is gusto natin yan. Tumindig, lumaban kung ano ang tama. Huwag nila ibato na naman sa Duterte ang issue ng corruption sa flood control dahil walang kinalaman po ang ating Vice Presidente yan. Kaya itong si Boying Remulla, imbis na pukusan niya yung mga kaso ni VP Sara na dismiss at yung impeachment complaint na binasura na, dapat tutukan po nila yung mga magnanakaw ngayon na ang rason kung bakit ang taong bayan ay sobrang galit. Nako, pag magpapatuloy po sila, sa totoo lang, mga kababayan po natin, baka magulat sila. At lalabas ng bigla ang taong bayan na galit na galit. Nakakatakot pa kung sumama yung sundalo at militar sa taong galit. Tingnan natin yan, no? Kung ano ang kanilang gagawin. At ngayon, nararamdaman yan, ng palasyo. Nararamdaman yan, no, ng Secretary Gibo Chodoro. Kaya sana wag nila lalong galitin ng taong bayan. Lalo na ngayon, nasa international community na po, no, yung pagiging corrupt ng ating gobyerno. Nababalita na sa international media ang pagiging magnanakaw ng Marcos administration at ng kanyang mga alipores. Sana mahiya naman po sila, no? At syempre alam na po nila yung kanilang dapat gawin kung sila po ay may hiya. Iyon. At hanggang dito na lang mga kababayan po natin. Maraming salamat sa inyong pagsusuporta at shout out po sa lahat ng mga taga-suporta natin, no? Nag-mention lang po tayo kaya si Ate Lovelyn Shibukawa, Ate Elizabeth, Inday Legend, Ate Sorina, Jalia OFW, si Ma'am Raven, Orlando Nicolas, si Gerald Calzado, at the rest na hindi natin na-mention. Okay, i-mention natin kayo sa mga susunod na mga upload natin. Mabuhay po kayong lahat at sa ating mga super chatter, super sticker, maraming salamat po. Si Ate Ugti, shoutout kay Ate Ugti. Thank you po, kay Ate Lovelyn, shoutout na natin, no? So, salamat po sa inyong lahat. Sa Ate Elizabeth, no? Si Pangga Mercy, lahat ng mga DDS vlogger, mabuhay po kayong lahat. Tuloy ang laban. Walang atrasan. Di ba? Maraming salamat po.